niyo na ako eh. Sa boxing, hindi po aabutin ng 12 rounds ang bakbakan. Ito ang fearless forecast ni Pinoy WBO Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. Kaugnay ng title clash nila ni Mexican legend Jorge Arce sa linggo. Sa katunayan, si Donaire isa lamang sa mga naniniwalang hindi tatagal sa laban si Arce dahil sa pinakahuling odds betting na nasilip ng PTV Sports, 8 sa 10 mamumusta ay nakakiling sa knockout win ng Pinoy Champion. Ang karagdagang detalye sa report na ito ni Robert Belen. Sa kanilang final press conference sa Toyota Center sa Houston, Texas kanina, inamin ni Nonito Donaire Jr. na hindi siya komportable sa long distance fight kaya ibinuhos na niya ang lahat sa training para ipatikim kay Jorge Arce ang 4th knockout loss. Very exciting to be fighting again in Texas. Everybody's been great out here in Houston. I like it out here. So far, we're just very excited for this fight. Kasabay nito, takas ang pinasinungalingan ng tinaguriang The Filipino Flash, ang paratang ng ilang kritiko na gumagamit di umano siya ng performance drugs. Sa pagkasi ng career ng 29-year-old Pinoy hard hitter sa nakalipas sa 2 taon, may ilang boxing observers na nagsasabi na mukhang hindi natural ang power at laki ng kanyang katawan. Lalo pang nag-ingay ang mga doomsayers nang makapartner ni Donaire sa ensayo si controversial strength and conditioning coach Victor Conte. Well, just take it as this. Some people don't know. They just say what boxing is, but they don't follow boxing. I mean, I'm the only person in the boxing world who does 24/7, 365. 24/7, 365 a year. That means at any moment, at any time, I can get tested. They can come in here and get me tested randomly. There's nothing to hide. Everything to prove. That's pretty much what I do. So, in terms of any suspicion, that's already out of the window because I do a random drug test throughout the year. Sa panig naman ni Arce, 2009 pa nang huli siyang lumasap ng kabiguan sa ibabaw ng ring at wala umano siyang balak na maulit ito ngayong taon. Ipinagmalaki rin ng Mexican slugger na talagang pinagandaan niya ng gusto ang laban kontra Donaire. Ang title defense kontra Arce sa linggo ay ang magpanik ng ring ni Donaire ngayong taon at dito'y target ng Pinoy Champion na mapalakas ang kanyang tsansa na makamit ang pinakamimiting Fighter of the Year honors. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, 2 buwan matapos na makakuha ng pwesto sa 2013 edition ng prestiyosong World Cup, naghahanda na po para sa puspusang pagsasanay ang Philippine Volcanoes Rugby Team. Pero nagawa pang magbanding ng grupo sa Centuries Mall sa Quezon Avenue kahapon at ito po ang tinutukan ng aming kasamang si Miss Cristabel De Leon. Bago sumalang sa dibdibang preparasyon at pag-iensayo para sa 2013 World Rugby Sevens Cup, nagkaroon ng isang pagkakataon para magkasama-sama at mag-relax ang mga miyembro ng Philippine Volcanoes. Sa kanilang Christmas party sa Gold's Gym dito sa Quezon City, nasaksihan ng PTV Sports kung paano nagkatuwaan ang mga miyembro ng World Cup-bound Philippine Volcanoes Rugby Team. Dito ay kusang loob na ipinaliwanag ng grupo kung paano laruin ang rugby at kung gaano kasikat ang nasabing sport sa buong Ipinagmalaki rin ng koponan na taos-puso silang naglalaro para sa bansa at wala silang hinihiling na kapalit sa lahat ng kanilang mga pagsisikap sa training. Pero hindi maiwasan ng Volcanoes na umapela ng suporta mula sa mga sponsors para sa kanilang asam na makipagbanggaan sa mga mas malalakas na foreign teams. A lot of the teams in the Philippines are very successful, but there are a lot of times when we need a lot of funding to push us to that next level. A lot of countries out there do have a lot of support from different companies as well as the government, and I'd just like to reach out and ask for your help to help the Philippine Volcanoes reach our limit, reach our top, get to that next level. Kasabay nito, hinimok rin ni Guerra ang mga Pinoy fans na patuloy silang suportahan sa kanilang pagsabak sa mga susunod na international competitions, partikular na ang World Cup. We want the Philippine the fans to always come and support us during our games in January, our A5N Nation games when we're here in Rizal. I want you guys definitely to come out and show what the Philippine spirit is about. Samantala, tiniyak naman ng Gold walang humpay na pagtulong sa pambansang koponan. Sa katunayan, buhat pa noong 1 taon ay ang Gold's Gym na ang isa sa mga tumatayong sponsors ng Philippine Sevens. Most of the team members of the Philippine Volcanoes are flying in and out of the country, and aside from the training that they do with rugby, they also need to train personally, and that's where we come in. Bagamat isa ang rugby sa mga bagitong sports dito sa bansa, hindi naman may kakailan na popular na ang Philippine Volcanoes sa mga Pinoy fans.
Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala sa hangaring maibalik sa masa ang pagmamahal na kanilang natatanggap sa nakalipas na 37 taon. Ilulunsad ng PBA sa darating na Martes ang ambitious 100,000 toys for 100,000 kids sa Quezon Memorial Circle. Sa tulong ng Pinoy cellphone brand na MyPhone, gustong tumayong Santa Claus ng liga sa mga kapuspalad na bata sa pamamagitan ng pagbibigay saya at pagdidistribute 100,000 bagong laruan. Ayon kay PBA Special Projects Manager Rose Montreal, inatasan siya ni Commissioner Chito Salud na i-intensify pang lalo ang kanilang charity programs sa ilalim ng alagang PBA. Ang pamudbud nila ng laruan ay isa lamang anya sa mahabang talaan ng mga cost-oriented programs ng PBA na nakatutok sa pagpapaabot ng ayuda sa kabataan. Nauna na pong naglatag ang Liga ng Tulay sa pagitan ng mga PBA players at teams at ng charity ward ng Cancer and Hematology Center ng Philippine Children's Medical Center. Bukod pa rito, nagsagawa rin ng bazaar ang PBA kamakailan kung saan ibinenta nila ang mga donated old jerseys at apparels ng mga players upang makalikom ng pondo para maibigay sa Philippine Children's Medical Center. At sumayin niyo po mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Marami pa ho kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon dito lamang sa PTV Sports. Ang po inyong lingkod, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan.